Hello po and welcome to another video. Greenpeace na medyo maalat to ka. Last night ko pa po ito ring kaya natunaw na yung mga yelo. Ayan pa lang ang laman ng aking pantry. Afritada. 2, 4, 9. Ang masarap, no? Ganito daw yung tawag paghahalo ng English. Pa din, kailangan ko magbasa ng journals. Hello po and welcome to another video. Pagpasensyahan nyo na sa boses ko kasi medyo may sipon tayo. Alam nyo naman na sobrang lamig dito kaya tinamaan tayo ng cold virus. Anyway, nagluluto ako ngayon ng afritada. So samahan nyo po ako. Bale, naigisa ko na yung, ano ba tawagan? Pan fry ko na yung veggies tsaka yung chicken. Ang gagawin ko na lang is pagsasama-samahin ko sila sa isang pot with green peas, tomato sauce, and yung ating seasonings. So, samahan niyo po ulit ako magluto and tignan natin kung ano yung magiging lasa niya. Extra light na olive oil. So, ito nahiwa ko na siya sa maliliit. Meron tayong green peas na nasa can. Meron din tayong salt and pepper to taste. Lastly, meron pala tayong bay leaves. Mas masarap sana yung may konting skin kaso ayoko ng taba. So yan, isasangkot siya na sa around 2 tablespoons ng ating patis. Medyo maalat to kaya konti lang. Tapos haluin lang, tapos takpan. Last night ko pa po ito na-peel. Tapos, last night ko rin lang binili ito mga to. Dahil kakalipat ko lang po ng bahay. Nagka-crave ako ng something na Pinoy dish. Bale, work from home pala yung setup ko ngayon. Kaya, komportable kasi nakakapagluto ako and nakakapag-work at the same time. Meanwhile, tingnan niyo po yung view ko dito sa bahay. Medyo malapit na ang spring kaya natunaw na yung mga yelo. Pag medyo dry na, ilagay na natin yung bawang. Ayan o, na-absorb na ng ating chicken yung patis. Ilagay na natin yung bawang. So, isasangkot ko lang ulit yan or isasaute para maglasang garlic yung ating chicken. Damihan natin para mas masarap. Lagyan natin ng water. 1 cup po ng tubig. Isi-simmer natin for 10 minutes. Napadami yata yung tubig ko. Ayan pa lang ang laman ng aking pantry. Kakalipat ko lang po kasi. And ito yung kukunin ko for the afritada. Di ba ang saya lang magbuhay ng solo? Pero of course, namimiss ko si Lighty. Sana siya ang tagaluto ko kapag nandito na siya. Shout out kay Lighty. Sana ay magluto ka ng masarap na pagkain para ganahan naman ako mag-work. So kapag kumukulo na, isunod natin tong green peas. Ayan, kumukulo na po ang ating afritada. Ang last kong ilalagay ay itong tomato sauce. Kasi ayoko pong magdikit-dikit siya sa ilalim. Kapag nilagay ko to, magtitikan yung sauce. I-update ko lang po ulit kayo sa bago kong work. So far, I feel really good about it. I enjoy working with people from the Northern Europe. Very straightforward sila. And napansin ko, very less yung micromanagement. So, they gave me independence sa work. Hindi nila ako i-check kung nasa office ba ako or nasa bahay. Sa kanila, mas importante yung output. So, yun yung na-observe ko in my first 2 weeks here. Ayaw nila ng micromanagement. Unlike sa Korea na, alam mo yun, na-experience ko po yung pumasok ng 9 a.m. Tapos uuwi ako ng bahay mga 10 p.m. na. So, more than 12 hours. Noong PhD student po ako at saka noong masters. Very strict sila sa time kasi sa kanila, ang productivity is kapag nasa office ka, nakaupo kahit wala ka namang ginagawa. I-real talk ko lang kayo kasi ganun talaga mag-work ang mga
Koreans. Kahit burnout na sila, kahit pagod na sila, pakitang tao ba? Kunyari, yung sa setting namin before, yung mga seniors ko, nakaupo lang sila sa lab. Ang break time lang nila is mag-yosi, mag-lunch, tas merienda, tapos babalik na uli ng lab. Ang tanong, productive ba? Hindi ko naman sinisilip yung iba, but ayun yung naging observation ko. Kasi, inaamin ko naman na ako ay nalilate din sa pagpasok. But ang malaking issue sa kanila is kapag wala talaga sa lab, ibig sabihin tamad. Kasi sa kanila, ang productivity is about your presence in the lab kahit wala kang output. Ang sa akin naman, mas pinaprioritize ko yung well-being and yung mental health ko. So, kunyari, hindi ko feel pumasok. Wala akong choice kundi pumasok. But, syempre, malilate ako kasi nga, nag-overthink ako. Dahil sa overthinking, madalas akong late sa pagpasok. But, at the end of the semester, kung susumahin natin, sino yung may mga output, sino yung may publications, 'di ba? Yung batang tinarato mo na tamad at late. So, ang gusto ko lang namang sabihin ay sana mabago yung sistema sa working culture ng Korea. Sana hindi lahat binabase sa amount of time. Dapat dun sa quality of work. Mas importante yung quality of work and yung mental health and yung well-being ng isang tao kumpara dun sa pagpapakitang tao para lang masabi na masipag ka or ikaw yung the best. Para sa akin, tawagin mo na akong tamad, tawagin mo na akong late. Pero sino yung maraming accomplishments sa CV? Doon na lang magkakatalo eh. So, ayoko na lang mag-talk. Kasi maraming matatamaan. So, yun. Masaya po ako na bumalik na ako dito sa Europe from Korea. And dahil nag-work din ako sa UK before, which is now not an EU member state, but still it's in the European continent. So, na-enjoy ko yung work-life balance dito. And sa Korea, siguro yung income mas mataas. But, aanhin mo naman yung pera kung burnout at stress ang aabutin at sakit sa huli. Kulang pa yung sweldo mo, yung ipon mo para sa health mo, sa long-term effects nung pagka-burnout mo sa Korea. Anyway, sana po ay may napulot kayong aral about working culture sa Europe versus Korea. And yeah, balik na tayo sa pagluluto kasi baka masunog siya. Isinemer ko lang siya sa low heat. Tapos with some chicken afritada is done. So yan, habang naghihintay tayong completely cook yung ating chicken afritada, I still have to deal with the hugasin. So ano pong tawag niya sa probinsya nyo, yung mga used plates or dishes, sa amin po ay hugasin. So maghuhugas na ako. Ang gamit ko pala ay itong gloves from Remy. Mainit po kasi yung tubig dito, kaya dapat protected yung ating kamay. Tapos na po ang ating hugasin and mag-plate na tayo para makakain na. Ito pa yung nagustuhan ko sa bahay. Separate. Meron siyang ganito. Lagyan ng cutleries. Yung spoon, yung fork, knife. Saan ba natin ang knife? And ito, naka-organize na rin yung mga ladle and sandok. Wala pong rice cooker dito, kaya yung mga magbabalak na mag-move sa Northern Europe, dala kayo ng rice cooker. At ang ganda ng pagkakaluto niya, oh. Kita niyo ba? Ang ganda ng pagkakaluto ng rice. Mukhang masarap, no? Ang ating afritada. So maraming salamat sa YouTube. Ang dami kong natututunan. Success po ang ating chicken afritada. Yung lasa po niya is similar dun sa mga canned na afritada.
'Di ba may mga canned na tuna and canned with some afritada sauce. I'm so proud of myself. Nakapagluto po ako for the first time ng Filipino dish. So ako yung type ng tao na hindi mabilis maumay. So kahit paulit-ulit pa yung pagkain ko, okay lang. Kasi kaysa naman po masayang. So i-fridge ko lang yung ating afritada kapag lumamig na. And it's time for tea. Tapos na ako mag-dinner. Gawa tayo ng milk tea. Meron ako nabiling non-dairy, vegan-friendly na milk. So, naisip ko gumawa ng milk tea. Meron tayo ditong almond milk. Tapos ito, black tea from Ahmad. Ano lang, konti lang. A little bit of sweetness. Ganito daw yung tamang paghahalo ng English tea. Di maingay. So ito lang yung routine ko pag gabi. Work pa din. Kailangan ko magbasa ng journals. Buti na lang kahit may sipon po ako, hindi ako nawala ng panlasa. Alam nyo na, kapag nawala ng panlasa, iba na yon. Sana gumaling na ako kasi ang hirap ng may sipon. Anyway, babasa lang po ako ng journals. So that will be it for this video. Tapusin ko lang tong aking binabasa tsaka yung tea. And usually ganito yung routine ko sa gabi. Magluto, mag-work, tapos maghugas ng pinagkainan, mag-prepare ng breakfast for tomorrow. So yeah, paulit-ulit yung ating routine. Sana ma-break natin yung cycle na yun para hindi tayo ma-burnout. So thank you for joining me in this video and I will see you in my next one. Salamat po. Bye-bye.